dito po sa sinabi ni Commodore J. Tariela dito sa mag-amang Marcoleta. Ito napakatindi nito kasi tila napupuno na itong si Commodore J. Tariela dito sa mga Marcoleta. Kasi sabi po dito, Tariela rebats Marcoleta remarks on Kalayaan Island Group, mga kababayan. So ito i-play po natin. Si Commodore J. Tariela po ay nasa linya na natin. Si Commodore J. Tariela po yung spokesman for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang umaga po sa inyo. Hello Sir Alvin, magandang umaga sa iyo at magandang umaga rin sa mga taga-subaybay. Balit Eto mga kababayan, makikita nyo duwag talaga itong si Marcoleta. Makikita nyo duwag talaga. ako, trending ka na naman ng weekend Hindi ako Sir Alvin, yung in-invite ko. Oo, pero syempre nakakunik yung pangalan mo doon. Hindi, inevitably, dahil ikaw yung nag-invite, ay kasali ka rin. Ano po? But anyway, tinanggap na po ba yung invitasyon po ninyo para sa mag-amang Marcoleta na sumama sa pagpapatrolya sa Kalayaan? Diba mga kababayan, kung matatandaan nyo, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lamang etong KIJ. And then sinabi din naman mga kababayan, nito pong si Paulo Marcoleta, Congressman Paulo Marcoleta, na kapag ka daw nagkaroon ng gera, ang una daw pong iharap sa gera ay etong si Commodore J. Tariela at yung mga mayayabang daw pong senador. So ngayon, bilang pagtugon sa sinasabi nito pong mag-amang Marcoleta, mas minabuti ni Commodore J. Tariela na i-invite etong mag-amang Marcoleta, mga kababayan, na pumunta doon po sa may Kalayaan Island Group para makita yung sitwasyon at pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin doon. So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan pa natin. Kalayaan Island Group. Wala pa nga Sir Alvin eh. I've been waiting for the response kung sasama sila para ma-schedule natin agad. Marami na rin mga media friends ang nag-volunteer to join the MDA flight kapag kasama na daw yung Marcoleta father and son. Hindi, pero napapansin ko, mukhang regularly, nagpapadala din tayo ng mga mamahayag doon. Kagaya sa ABS-CBN, ang dami na naming reporter na nakapunta dyan. Sina Johnson, sina Rafi, ang dami, to name a few. Marami na po. So regular naman din po talagang binibisita ng Coast Guard at ng Armed Forces. Senator Rodante Marcoleta, iniimbitahan pala kayo ni Commodore J. Tariela kasi masyado ninyong ginagalit etong si Commodore J. Tariela. Kaysa nga naman makipagbalitaktakan sa inyong mag-ama, bakit hindi na lang kayo sumama kay Commodore J. Tariela para maglibot dyan po sa may Kalayaan Island Group at para makita nyo ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin doon? Sa tingin nyo mga kababayan, bakit natatakot etong mag-ama ni Senator Dante Marcoleta na kagatin eto pong hamon ni Commodore J. Tariela? Kasi natatakot etong magtatay na murahin sila ng mga tao na nakatira doon. Diba, natatakot etong magtatay na baka lait-laitin sila o di kaya naman mga kababayan, baka sumbatan sila ng mga kababayang Pilipino natin na nakatira dyan po sa may Kalayaan Island Group dahil sa mga pinagsasasabi nila dyan po sa KIJ. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Yes, yung mga kababayan po natin sa Kalayaan. Yes Sir Alvin, no? Under this administration, mas marami tayong lipat dito, mas madami tayong MDA flight. Mas nagpapakita tayo ng pagtindig at pagpapatrolya sa ating karagatan sa Kalayaan Island Group. No? So, totoo yung sinasabi mo, we are open to invitation sa mga media friends natin for them also to document, no, na may mga kababayang Pilipino tayo dito, and it's not just military forces ang nasa Pag-asa Island, kundi may mga ordinaryong Pilipino nandito. Tama. And how did you take the statement of the good senator? Yung sinabi niya na, kasi hindi ko maintindihan kung taken out of context ba siya, kasi talaga namang sinabi niya na parang, para ang... Saka mga kababayan, ihanda nyo na kasi mukhang mapapahiya po ata si Senator Rodante Marcoleta. Kasi parang naghahamon ata ng debate mga kababayan. Ang pagkakaalam ko parang kinagat ni former Chief Justice Antonio Carpio. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali mga kababayan. Kasi ang pagkakaalam ko parang kinagat po ata ni Carpio yung kanyang friendly debate na hamon. Kasi ang sinasabi po kasi ni Marcoleta dito, bago muna tayo pumunta dyan, Commodore J. Tariela, dyan sa Kalayaan Island na yan, mag-debate muna tayong dalawa. Di ba kung ikaw ay Pilipino, nakakalungkot isipin na yung teritoryo ng ating bansa kailangan pampagdebatihan para mapatunay na atin lamang yan. Kahit alam naman natin na sa atin yan. Diba, di para lang binigyan ng pagkakataon ni Senator Rodante Marcoleta yung mga Chinese mga kababayan na pagtawanan ng Pilipinas sa mga Pilipino.
Dahil nga mga kababayan kapwa Pilipino natin, nakikipag-debate sa atin patungkol po dun sa pag-aari nating teritoryo. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Ang dating is, para wala tayong problema, o di tanggalin na natin sa teritoryo Ay, Ma'am Alex Kitty R, mega love shoutout ha. natin yung Kalayaan Island Group, o di mapaplat na natin ano yung mga coordinates natin. Tama ba siya dun? O may mali din sa statement niya per se? Alam mo, Sir Alvin, ang naalala na lang natin yung sinasabi niyang i-give up no? Pero kapag pinanood mo yung buong clip ng video na yan na ginawa sa commission appointment, Opo. he actually started by attacking me. Na sinasabi niya, ito si Commodore Tariela, commander ng West Philippine Sea Transparency Group, but he is not as transparent as he is. Hindi niya sinasabi sa atin na ang Kalayaan Island Group. Kita nyo kung gaano kadaming mga kabahayan dito mga kababayan, no? Kita nyo kung gaano kadaming bahay dito at nakatira. Dito sa Kalayaan Island Group na ito. Tapos i-give up mo na lang ng ganun-ganun na lang. Is outside exclusive economic zone. That's how he started it, no? Inangkor niya yung pangalan ko na I'm not transparent with whatever we do daw in the WPS, and I didn't even explain na labas na to sa exclusive economic zone natin. And then he started by saying, why don't we just give it up, no? So, para sa akin, it's very, hindi mo, parang kulang yung salitang sabihin mong disappointing. Kasi for Senator Marcoleta hearing all these things, ilang beses niya naman na talagang loosely ginagamit ang pangalang Tariela every time na gagawa siya ng stand when it comes to the West Philippine Sea, no? Pero, Ouch! Nalagpasan ko na siguro yung part na disappointed ako. Nandun ako sa part na nalulungkot na ako. Nalulungkot ako in the sense na ang daming Pilipinong bumoto dito noong nakaraang eleksyon. Nako! I think a lot of people were really disappointed and sad with what he said. Kasi para sa akin, kapag senador ka, dapat ang titindigan mo, karapatan ng ating mga kababayang Pilipino at ang interes ng ating bansa. Kasi mga kababayan, tingnan nyo kahit kayo magtataka kayo bakit tuwing gagawa nga ng grandstanding, etong si Senator Rodante Marcoleta lalo na sa issue ng West Philippine Sea, bakit laging idinidikit niya yung pangalan ni Commodore J. Tariela? Di ba kayo nagtataka? Bakit laging si Commodore J. Tariela yung ginagamit na key ni Senator Rodante Marcoleta para lamang po pag-usapan siya at para bumango ulit yung kanyang pangalan? Sama-sama nga lang. Di ba mga kababayan? Di nyo ba napapansin? Bakit hindi ba pag-uusapan si Senator Rodante Marcoleta kung hindi niya gagamitin ang pangalan ni Commodore J. Tariela? Kahit ako nagtataka rin mga kababayan kasi biruin nyo spokesperson dyan po sa West Philippine Sea etong si Commodore J. Tariela. At alam natin na senador na nangako sa taong bayan ng 2,000 na kuryente pababa libre etong si Senator Rodante Marcoleta. Pero bakit pagkakailanganin niya na pabanguhin yung kanyang pangalan, kailangan niya pang gumamit ng ibang tao? Katulad ni Commodore J. Tariela. Nakakapagtaka lang. Ako, yung huling post ko the other day, where I posted the pictures of the children that benefited dun sa pinamigay nila sa earning relief last year. While looking at the photos ng mga bata, parang hindi ko ma-take na i-give up sila. Kaya nga sabi ko the diba? faces of all these children na nakita ko when we went to Pag-asa, these are faces that are really worth dying for. Na ang ating armed forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and Philippine National Police will never give up the future of these kids, no? Lepo, teka muna. Factually correct ba siya? Nung sinabi niya, sabi niya itong si Tariela kasi, hindi naman niya minimension na outside yan sa EEZ, sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, yung Kalayaan Island Group. Well, Sir Alvin, sinagot na to ni Attorney Jay, sinagot na to ni Justice Carpio, sinagot na to ng pinakamagagaling na legal luminaries natin, no? It is outside the exclusive economic zone, but we have been occupying this for so long a time. As a matter of fact, merong local government dito. It's part of the local government of the province of Palawan. At may mga kababayan tayong Pilipino dito. I won't go on technical legal details of it. Again, this was already explained by the lawyers, no? The legal minds. Pero sabi to say na meron tayong soberenya at laban dito. Ayan. So cut na natin dito mga kababayan, pero maliwanag dyan, iniimbitahan pala ni Commodore J. Tariela ito pong mag-amang Marcoleta na sumama sa kanya na magpatrolya dito po sa may Kalayaan Island Group para makita rin yung pamumuhay ng mga kababayang Pilipino doon. Lalo na para makita din nitong mag-amang Marcoleta yung mga kabataan, yung mga bata. Mga kababayan na sinasabi ni Commodore J. Tariela na mahirap i-give up. Lalo na nung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up yung Kalayaan Island Group. So ngayon, siguro ang ine-expect dito ni Commodore J. Tariela,
baka magsisisi itong si Marcoleta at magpa-public apology pagka nakita yung mga maliliit na bata, mga kababayan, na nakatira doon po sa isla na sinasabi niya na i-give up. So ngayon, eto daw. Kung mapapansin nyo, maliwanag naman yung sinabi dito, iniimbitahan ni Commodore J. Tariela yung mag-amang Marcoleta na sumama sa kanya. Pero ang sagot po ni Marcoleta, mga kababayan, eto. Pakinggan natin. Kasi sabi po dito, Marcoleta naghamon ng friendly debate bago daw pumunta ng Kalayaan Island. So yun po yung sinasabi, mga kababayan, kay Commodore J. Tariela. Di ba may kasabihan nga tayo, kapag ka takot sumagupa sa isang labanan, mga kababayan, gumagawa ng dahilan. Now, kanya yung pinupoint, kapag ka yung isang tao natatakot, sumubok sa isang bagay, gumagawa ng mga dahilan para hindi matuloy. So ngayon, ang dahilan na ginamit dito ni Marcoleta, naghamon po siya ng friendly debate kay Commodore J. Tariela bago daw po pumunta ng Kalayaan Island Group. So eto, i-play natin. Kita-kita mo kami para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating mga. Ano yung sabi dito, mga kababayan? Kita-kita mo kami para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun. Diba? Sa madalit salita, hinahamon niya muna ng friendly debate itong si Commodore J. Tariela. Bago daw muna pumunta dun sa may Kalayaan Island Group. Di ba, kung ikaw ay talagang senador na may puso sa mga kababaeng Pilipino natin na nakatira doon, kasi alam mo naman na may municipality doon sa may Kalayaan Island Group, di ba dapat wala nang patumpik-tumpik pa, pupunta ka na doon? Para lang patunay na totoo yung sinasabi ni Commodore J. Tariela. Di ba? At para makita mo rin yung sitwasyon ng mga kababayang Pilipino natin doon, bakit parang bakit parang may kondisyon yung pagpunta niya ng Kalayaan Island Group? Maayos natin para sa kapakanan ng ating mga. Handang harapin sa isang debate ni Senate Minority Deputy Floor Leader Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Gayun din sina former Associate Justice Antonio Carpio at University of the Philippines College of Law Professor Dr. J. Sabi dito, dapat sumagot na si Pangulong Marcos sa ganitong aksyon ng mababang kapulungan. Hindi, ang sabi po ng ating mahal na presidente ganito, wala daw po tayong isusuko ni katiting, ni isang pulgada ng ating teritoryo. Yan yung maliwanag na sinabi ng presidente. Batong Bakal. Sa gitna ito ng imbitasyon ng PCG Commodore sa Senador na bisitahin at lumahok sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Kasunod ito ng kontrobersyal na mungkahi ni Senador Marcoleta na isuko na lang ang mga naturang pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Grabe, no? Nauna na ring tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang naturang pahayag ni Senador Marcoleta. Tinawag niya pang homegrown traitors ang mga Pilipino umanong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Nako! Binigyan din ito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuoang bansa. Tama! Kasi alam nyo, mga kababayan, pag binitawan natin yung Kalayaan Island Group at inoccupy ng China yan, para tayo nagbigay sa China ng isang isla. Nakukuha nyo yung pinupoint? Para nating isinubo sa bunganga ng China yung isang isla po natin na matagal na po nating na-occupy. At talaga. Diba, mga kababayan? At atin na po talaga. Kaya nga yung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta, kung kinagat yan ng buong Pilipinas at binitawan nga natin yung Kalayaan Island Group para tayo nagbigay ng isla sa China. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri na lilinawin As nga ba, traidor nga ba? Maybe this time. ito ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta ukol sa pagsuko ng Kalayaan Island Group. Ito ay matapos umani ng reaksyon at batikos ang naturang pahayag ni Marcoleta.
Binigyan din ni Senador Migs na hindi isusuko ng bansa ang Kalayaan Island Group dahil malinaw na bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Tama. Alinsunod anya ito sa konstitusyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Dalawang batas rin ang naipasa sa 19th Congress na nagpapatibay ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at Kalayaan Islands. Kabilang dito ang Republic Act 12604 o ang Philippine Maritime Zones Act at ang RA 12065 o ang Archipelagic Sea Lanes Act at mayroon rin anyang komunidad ng mga Pilipino doon. Tama. Ayon kay Zubiri, kailangan bigyan ng tsansa si Marcoleta na magpaliwanag lalo pat pinabubulaanan na rin ito ng senador. Hindi, nagpaliwanag naman itong si Senator Dante Marcoleta. Di ba sinabi niya mga kababayan, hindi daw niya sinabi to. Baka daw AI lang. Nasaan ba yan mga kababayan? Search natin, Ping Lacson. Wala daw siyang sinabing ganito, AI lang daw siguro to. Nasaan ba yun? Ping Lacson yan. Ito. Wala Ano siyang ba talaga sinabi. yung pagpapatayan natin dito? For something that is not even within our EEC? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international Wala daw siyang sinabing ganito mga kababayan. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? For something that is not even within our EEC? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Wala siyang sinabing ganyan. Kayo naman. AI lang yan. Artificial intelligence lang yan mga kababayan. Kaya nga nung nagpaliwanag kahapon si Senator Dante Marcoleta, di ba, hindi daw niya sinabi na isuko i-give up yung KIJ mga kababayan, yung KIG. So ngayon, sa madalit salita, yung pinakita ko sa inyo kanina, baka AI lang yon. Samantala, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nilang poprotektahan at hindi isusuko ang pambansang soberanya at integridad ng ating teritoryo. Tama. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, gagampanan nila ito ng may buong puso at pagmamahal sa kanilang sinumpaang tungkulin. Nirerespeto naman ng Malacanang ang karapatan ng mga senador na maghayag ng kanilang mga pananaw ukol sa issue sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, binigyan din ng palasyo ang halaga ng nagkakaisang paghahayag ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interest diba? ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Asher kada. Malalim yun, Senator Dante Marcoleta. Kung hindi mo maintindihan, baka artificial intelligence lang. Malalim yun, Senator Dante Marcoleta. Baka sa kakatanim nyo ng hangin. Baka mamaya magulat ka na lang, bagyuhin ka, bigla ka mawala sa posisyon mo bilang senador dahil ayawan ka ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam niyo yung pinakaayaw pa naman ng taong bayan, yung mga Chinador. Diba? Ayaw na ayaw ng taong bayan yan. Nasa Pilipinas kayo bago ipapakita nyo at ipaglalaban nyo yung interest ng mga dayuhan. Ayaw ng mga Pilipino yan. Baka magulat ka, Senator Dante Marcoleta, hindi ka na maging senador kapag ka tumakbo ka ulit sa susunod na eleksyon. Diba mga kababayan? Kaya nga ito kung titingnan po natin, yung ginagawa ni Senator Dante Marcoleta na yan, na kung saan sinasabi niya na bago siya pumunta ng Kalayaan Island Group, maghahamon muna siya ng friendly debate, tingin ko mga kababayan, mapapahiya lang siya dito, lalo na at pinatulan siya. Diba? Lalo na mga kababayan, at pinatulan siya. Kasi ang pagkakaalam ko, parang may pumatol ata sa kanya. Ito, wait lang. Yan. Kasi yung una, si Prof. J. Batumbakal, mga kababayan, ang sabi niya dito, kung gusto niyang debatihin ang extent ng sovereignty rights and jurisdiction ng bansa natin, hindi po yan up for debate. Nakakahiya po na isang senator o senator mismo ang gustong patulan kung anong extent ng sovereignty rights, ang jurisdiction ng bansa, dapat alam niya na yon.
O yan yung sabi dito ni Prof. J. Batumbakal, mga kababayan. Kasi, biruin nyo ha, yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, pakisabi nyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpio, and sino ba yung professor sa UP? Magkita-kita muna kami para sa isang friendly debate bago pa yung pagpunta doon daw, mga kababayan, sa May Kalayaan Island Group. So ngayon, may kumagat sa hamon niya na friendly debate. At may lumabas pong balita dito po kay Richard Haydarian, mga kababayan, na kung saan, sabi po dito, breaking, Justice Carpio accept debate challenge from Senator Rodante Marcoleta. So ibig sabihin, tinanggap, mga kababayan, ni former Justice Carpio ito pong hamon ni Senator Rodante Marcoleta na debate pagdating po sa issue ng West Philippine Sea. Di ba alam natin, mga kababayan, na bihasang-bihasa na itong si Justice Carpio pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea at pagdating sa usapin ng mga teritoryo po natin dito po sa ating bansa. So ngayon, ang ending nito, baka mapahiya lang si Senator Rodante Marcoleta. Alam mo, Senator Rodante Marcoleta, kung ako sa iyo, makikinig ako sa sinasabi ni Senator Ping. Habang hindi pa dumadating yung araw na ng debate ninyo ni Justice Carpio. Kasi biruin nyo, mga kababayan, na ano ba yung sinabi ni Senator Ping? Eto, basahin po natin. Sabi dito, mga kababayan, ani po kay Lacson, debate sa KIJ. KIJ, makakaapekto daw po sa mga residente ng Pag-asa Island. Bakit daw, mga kababayan? So sabi dito, basahin po natin, maaring makaapekto sa mga residente ng Pag-asa Island ang debating iminungkahi ni Senator Rodante Marcoleta kung pag-aari ba ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group o retong KIJ ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Martes. Sabi pa dito, kasabay nito ang kanyang pag-apila rin kina retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at University of the Philippines Professor Attorney J. Batumbakal na huwag nang makilahok sa iminumungkahing debate daw po nitong si Senator Rodante Marcoleta. Sabi pa dito, binigyan din ni Lacson na pag-aari ng Pilipinas ang KIJ batay sa matagal nang kinikilalang prinsipyong legal na res nelius kaya't hindi siya sinasang-ayunan ang mungkahe ni Marcoleta na isuko daw po, mga kababayan, ang Kalayaan Island Group. Sabi pa dito, sa ilalim ng res nolius, ang sino mang makadiskubre at sumakop isang lupain ay kinikilalang may-ari nito. Sa kaso ng Spratly Island, nadiskubre ito ng abogadong si Thomas Cloma at inangkin at kalaunan ay isinuko ang pag-aari sa pamahalaang Pilipino, mga kababayan. At nung panahon nga ng tatay ni PBBM, naglabas nga ng batas na kinikilala na pagmamay-ari po natin yung Kalayaan Island Group na yan. So ngayon, sabi pa dito, may mga pamilyang Pilipino na kasalukuyang naninirahan sa KIJ na isang bayan sa Palawan na binisita ni Lacson noong 2021. Samantala, masakit para kay Lacson na panoorin na matagal at mainit na debate sa plenaryo ng Senado noong Lunes hinggil sa usapin ng teritorial at alita ng Pilipinas at saka po ng China sa West Philippine Sea. Aniya, mahirap isipin na may mga ganitong sitwasyon sa alinmang lehislatura sa mundo kung saan pinagtatalunan ng mga mambabata sa mga isyong may kinalaman sa teritorial at integridad ng sariling bansa. Isang usapin na dapat ay nagkakaisa ang mga Pilipino, mga kababayan. Pero kung mapapansin po ninyo, iba yung sinasabi ng mga Chinador na halatang hindi pinapaboran, mga kababayan, yung mga teritoryo na atin naman talaga. At lalo na, at kung mapapansin nyo sa issue ng West Philippine Sea, na ipanalo na po natin yan noong July 12, 2016, mga kababayan, sa arbitral ruling at pumabor po sa atin yan. At sinasabi na mali yung claim ng China sa West Philippine Sea at teritoryo po natin yan. So ngayon, mga kababayan, ito naman pong KIJ, matagal na pong atin to, buhat nung na-discover ni Tomas Cloma at isinuko sa Pilipinas yung pag-aari, mga kababayan, at buhat nung naglabas ng isang batas ang former President Marcos Sr. na kinikilalang atin po yung island na yan. So ngayon, kung susundin natin si Senator Rodante Marcoleta, para tayo nagbigay ng buto sa aso pag binitawan natin yung Kalayaan Island Group na yan. So ngayon, kung hindi duwag
si Senator Dante Marcoleta, dapat sasama ka kay Commodore J. Tariela at pupunta ka mismo doon sa Kalayaan Island Group at titingnan mo yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin. Wala nang pa-debate-debate pa na ganyan at wala nang maraming dahilan. Kung ikaw ay talagang gusto mong makita yung kalagayan ng mga taong sumuporta sa'yo, aba, dapat ura-urada, pumupunta ka doon, sumasama ka kay Commodore J. Tariela, isama mo rin yung anak mo na kongresista para walang maraming sinasabi. Di ba mga kababayan? Kasi pag nakita ni Senator Dante Marcoleta yung kalagayan na mga kababayang Pilipino natin doon at yung mga kabataan, baka mahipo pa ng Panginoon yung puso mo. Kasi walang puso yung taong magsusuko ng teritoryo ng bansa. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin po na yan na kung saan kinagat ni former Chief Justice Antonio Carpio etong hamon ni Marcoleta na debate. At dito mga kababayan, maliwanag na isinasama ni Commodore J. Tariela itong mag-amang Marcoleta para makita yung sitwasyon doon po sa Kalayaan Island Group mga kababayan. Pero kalaunan tinanggihan ni Marcoleta kasi nga debate daw muna bago pumunta